Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Are we all blessed this morning? Amen. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. Tayo po tumayo at basahin po natin ang John chapter 13, verse 34 to 35. And ang sabi po dito, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Let us all come to the Lord in prayer. Lord God, Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this day. We thank you, Lord God, sa araw na to na ipinagkaloob mo na nandito kami to worship your name, Lord God, at matuto, Lord God, ng iyong mga salita na magpapalabo po sa aming buhay. Nawa, Panginoon, kung ano man po ang iyong mensahe ngayon, ay hindi lang namin ito i-absorb sa aming isip, kundi bigyan niyo kami ng wisdom, Lord God, to apply this message, Panginoon. And kayo po, Lord God, ang magbibigay, Lord God, ng changes sa aming heart as we study your word, Panginoon. We thank you, Lord, in the name of Jesus. Amen. And pwede na po tayong magsiyo po. So last week, ang pinag-aralan po natin, dahil po tayo ay nasa season ng love, ang pinag-aralan po natin kahapon last week. Ano nga po ang pinag-aralan natin last week? Natatandaan po ba natin? Nag-take notes po ba tayo? Loving difficult people. Ayan. So, last week, napag-aralan po natin kung paano po ba natin iti-treat or kung paano po natin mamahalin yung mga mahihirap na po. Mahihirap in a sense na mahirap pakisamahan, hindi ka mahal-mahal sa paningin natin, di po ba? And last time, nakaka-bless yung mga insight ng mga ka-groupmates natin. Amen ba? Ang dami nating na-discover, no? Kung paano nila i-overcome yung ano na yun. So, ngayon naman po, ang pag-aaralan naman po natin ay yung tinatawag po nating one another lifestyle. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi lamang po tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan po natin, mga kapatid. Kundi ito po ay tungkol sa ipinamumuhay natin bilang magkakapatid. Kasi po, sa totoo lang mga kapatid, na po, marami pong tao ngayon na kilala ang mga Christians by their songs, but not by their services. Marami pong kilala ngayong mga Kristiyano na kilala po sila dahil sa mga kanta po nila, di po ba? By their dress style, but not in lifestyle. Kilala rin po mga Kristiyano by their expressions, but not by their transformations. Kaya yung iba, ito po ang malungkot na katotohanan. Ayaw po ng ibang maging Kristiyano. May na-encounter na po ba tayong ganon? Ayaw po nila maging Christian. Kasi bakit? Marami daw pong mga Kristiyano ang judgmental. Marami daw pong mga Kristiyano ang self-righteous. And Tupperware. Alam niyo po ba yung Tupperware? Yung Orocan? Ano pong tawag doon? Plastic. At marami pang iba. At ang description po nila kung bakit ayaw po nila maging Kristiyano, dahil sa pagiging Kristiyano, walang real love. Ang sakit po, no? Pero yun po ang katotohanan. Malungkot na makikilala po tayo sa ganong impresyon ng hindi pa mananampalataya. Totoo naman po kasi yung sinasabi po nila. Minsan, we are unaware, pero masyado tayong judgmental, masyado tayong self-righteous, masyado po tayong, alam niyo po yun, may standards. Nawawala yung real love. Pero may iba naman po na kilala mga Christians today by their doctrines, magagaling sa Bible, by attending church worship, and even serving in ministry. But Jesus made it very clear, mga kapatid, na ang sabi po niya, the greatest evidence of genuine discipleship is not through talent, is not through knowledge, miracles, or church activity. It is love for one another. Sabihin nga po natin, love
one another. Mahal niyo po ba yung katabi po ninyo? Kaya po sabi ko po sa inyo, kanina sa inyo sabihan niyo po siya ng I love you. Naramdaman niyo naman po ba? Alam niyo po, ito pong passage natin, bigyan ko po kayo ng maiksing context po nito, no? Ito po sa John 13, ito po yung time na bago po ipako si Jesus. Ang ginawa po ni Jesus, ginather niya yung mga disciples niya for one final meal, or yung tinatawag po nating Last Supper. Konting oras na lang po inalalabi para sa kanya. Malapit na po siyang ipagkanuno ng Judas, at doon sa loob ng upper room, the disciples were filled with fear and confusion. Kasi nga po, na-reveal niya na siya po ay ipapako niya. And in that sacred moment, mga kapatid, hindi po nagturo si Jesus ng seminar. Hindi po siya nagbigay ng mga doktrina na ipangaano po nila, no? Hindi po sila nagbigay ng gano'n. Hindi po nagbigay ng matinding theology lesson si Jesus nung moment na yon. What He gave them was a simple but powerful command. Ang sabi po niya, a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. Yung moment na yun na bago siya mamatay, napakalinaw na sinabi ng Panginoon na hindi niya binigyan ng kahit anong aralin o takdang aralin yung mga disipulo niya. Pero nag-iwan siya ng isang napaka-espesyal, at ito yung pagmamahal sa ating kapwa. Ang utos na ito ng Panginoon ay hindi lamang po pang Sunday or pang Holy Week or Christmas lamang or ngayong February. It was meant to become a lifestyle. Meaning, it should be a daily pattern of living, relating, serving, forgiving, and caring. Tandaan po natin ito, mga kapatid, that the world will not recognize us by our church buildings. Hindi tayo makikilala sa worship styles. Hindi tayo makikilala sa religious language na meron tayo. Jesus said, the world will recognize us by how we love with one another. Amen? Kaya po ang tanong, ito po, what does it mean to live a one another lifestyle as followers of Christ? Unang-una na itinuturo po sa atin ng ating Panginoon, a one another lifestyle is rooted in Christ's love. Rooted po siya sa pag-ibig ng Panginoon. At malinaw po yan na pinatototohanan nito pong verse natin kanina. Sabi po sa John 13 verse 34, love one another just as I have loved you. Hindi po sinabi ni Jesus na love one another the way you feel. Hindi po niya sinabi doon na kapag kamot mo siyang mahalin, sige, love mo. Di po ba? And marami pong taong ganyan ngayon. Mahal ka ngayon, bukas medyo lilituhin ka, next week hindi ka nakakausapin, ghost ka na. Sino pong na-experience mag-ghost? Alam niyo po ba yung mag-ghost? Yung biglang papakita ka ng motibo, tapos di na bigla sisipot. Biglang magiging cold, tapos di ka na i-chat. Ganun no yung panahon ngayon. Kasi po bakit? Sa panahon po ngayon, ang pinaninindigan ng mundo is love one another the way you feel. Pero taliwas po ito sa sinasabi ng Panginoong Jesus na love one another the way I have loved you. Ang standard ng love natin bilang mga disciples ng Panginoon ay hindi po feelings. Sabihin nga po natin, hindi feelings. Kundi po, sacrificial love ni Kristo. Hindi po ito mood-based. Hindi po ito convenience-based. At hindi po ito preference-based. Ito po ay cross-based love. Dahil ganito po namatay si Kristo. At dapat ganito rin yung pag-ibig mo sa kapwa mo. Ang sabi po sa Bible, tingnan po natin, yung time na ang Panginoong Jesus, sinugasan po niya yung paa po ng mga kanyang disipulo. Natatandaan po ba natin yung story na yun? Isa rin yan sa nangyari bago po siya mamatay.
Ang sabi po, ang ginawa po ni Jesus, Jesus washed the disciples' feet doon po sa John chapter 13, verse 1 to 15. At kasama po dito na hinugasan ni Kristo yung paa po ni Judas. Kasi nga po, disciples eh. Ibig sabihin po nun, nandun si Judas. Pinunasan niya yung paa. Kahit na alam po niyang pagtataksilan siya, sa kabila po nun, hinugasan pa rin niya ang paa ni Judas. Kayo po ba? Kung halimbawa, meron pong Judas sa inyo, sa inyong bahay, kaya niyo rin kayang hugasan ang paa ni Judas? Kahit na alam niyo naman na ipagkakanulo niya kayo? O baka po balatan natin yung paa. Anong hugas-hugas? Akin na to. Binalatan niyo yung paa ng Judas sa inyong bahay, no? Hindi po eh. Hindi po ganun ang ginawa ni Kristo. Ang ginawa ni Lord, hinugasan na rin po niya yung paa ni Judas. Kasi po, meron po kasing tinuturo si Jesus dito. Ang tinuturo po ni Jesus, yung love natin ay nag-uugad sa love po niya. Hindi po sa feelings natin. Alam niyo po, hindi lang hinugasan ni Jesus yung paa ni Judas eh. Noong time na yun. Ipinakita po niya doon ang point niya. At ito po yung pinupunto niya na ang totoong love ay naglilingkod kahit masakit. Kaya nga po sabi kanina eh, ang pagmamahal ay hindi lang dahil convenient. Hindi dahil masaya ang buhay. Nasusukat ang totoong pagmamahal sa hirap. Amen po ba sa mga mag-asawa? Doon po nasusukat ang tunay na pagmamahal. Kaya po tandaan natin na love is not just saying kind words. Love is lowering yourself for the good of others. Kaya po pag sinabi po natin one another lifestyle, ito po ay paglilingkod kahit walang palakpak. Ito po ay pagpapakumbaba kahit walang papuri. Ito po ay pagpapatawad kahit wala pang apology. You do not love because people are good. You love because God is good. Hindi ka nagmamahal kasi mabait sa inyo yung tao. Nagmamahal ka kasi alam mo ang Panginoon, nakikita ka. At ang Diyos ay mabuti. Mabuti po ba si Lord sa inyo? Yes. Kung mabuti po ang Panginoon sa inyo, ipakita po natin. Kung ang love po natin ay rooted kay Christ, dapat po, piliin nating magmahal kahit walang kapalit. Alam niyo po ba yung kantang yun? Naalala ko po yung kanta dyan ni Ray Valera. Huwag magtaka. Naalala niyo po ba? Opo. Ang tinuturo po sa kantang iyon ay magmahal kahit walang kapalit. Kaya po ba natin yun? Hindi lahat ng love ay nare-reciprocate. Tayo kasi minsan ayoko na sa'yo, hindi mo naman ako love. Hindi po ba? Dapat po, maglingkod kahit hindi ka napapansin. Remember, hindi lahat po ng good works po natin ay makikita ng tao. Pero tandaan po natin, lahat yan kita ng Panginoon, nakalista yan. Uy, nagbugas ng plato si sister. Check. Kita po yan ni Lord. Kahit hindi po yan kita ng mga tao sa paligid natin. Magpatawad po tayo kahit masakit. Dahil ang forgiveness ay hindi para sa deserving, kundi para sa freedom mo. Kaya po ang tanong, is your love rooted in emotion or anchored in Christ? Ang pagmamahal po ba na meron tayo, nakaroot po ba yan kay Christ? O ito na naman ay nakaroot na naman sa nararamdaman natin? Evaluate yourself, mga kapatid. Pangalawang itinuturo po ng Panginoon sa one another lifestyle, a one another lifestyle builds a strong and healthy church community. Kaya po ang sabi sa John chapter 13 verse 35, by this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Hindi po sinabi ni Jesus na malalaman nilang alagad kayo dahil magaling kayong kumanta.
Or magaling kayong tumugtog. Or magaling kayo sa social media. Magaling kayong mag-pray. Kaya naman, dahil magaling kayo at marami kayong programa. Ang sinabi po ni Jesus ay malinaw. By this, all people will know if you love one another. Ang tunay na testimony po ng church ay hindi po itong stage performance, kundi relational transformation. Kaya po tingnan po natin yung early church dito po sa Acts chapter 2 verse 42 to 47. Ang sabi po dito, then they devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Kung mapapansin po natin, observe po natin itong verse na to. Malinaw po na pinapakita po dito, unang-una na pinapakita po dyan, they shared. Nag-share po sila, hindi po sila nagdamot. Wala naman po siguro madamot dito sa church, no? Opo. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mapagbigay ka ba? O kaya sabihin mo, kapatid, bawal lang madamot sa langit. Ano ba mga mapapansin po natin dito sa binasa natin? They prayed. Nanalangin po sila. Ano pa po? They cared. And last, they served. Ano po nangyari? Nung meron po silang katangian ng sharing, praying, caring, and serving, ano pong resulta? Sabi sa verse 47, and the Lord added to their number daily those who were being saved. People were converted at nababaptize po sila, hindi dahil po sa preaching, but by visible love. Kahit anong galing ng nagsisermon po dito sa harap. Pero, kung tayo, mga body of Christ, hindi natin pinapakita yung pagmamahal po natin sa mga bagong nadating, hindi natin pinapansin. Kakamayan mo, ganito lang. Ano yun? Kakamay ka, ganyan lang. Naku kapatid, hindi mangyayari yung sinabi sa verse 47 na lumago yung church. Ang paglago ng church ay hindi dahil sa pastor, nasa ating lahat. Ang trabaho po ng pastor is to share the good news. Kayo po, ang trabaho po nating lahat ay mahalin yung mga pumapasok po dito. At kung gusto nyo pong lumago ang Church of Christ San Pedro, ipakita mo, simulan mo sa sarili mo. Hindi yung nakita ka ng bisita. Sus! Snub! Wala pong Kristiyanong snubber. Opo. Pag nakakita po tayo ng papasok po dyan, kakamayan po natin. Amen? Amen. Amen po yan ha. Kay Lord po yan nag-amen. Amen po? Amen. Mahalin po natin kung sino man ang papasok at lalabas dito sa church. Tandaan po natin, people may come because of preaching, but they stay because of loving. Sabi po ng sociological studies, mga kapatid, people remain connected in communities where they feel accepted, valued, and supported. Kapag nasa church, yung love one another lifestyle, it creates belonging. And belonging creates commitment. And commitment builds spiritual growth. Kaya po, kapag gusto po nating healthy ang Church of Christ San Pedro,
Kailangan isabuhay po natin yung one another lifestyle. Mahalin po natin yung kapwa natin. Maging intentional po tayo sa fellowship. Hindi lang po pag Sunday, doon lang po tayo nagpapansinan. Tapos, pag nakita mo yung kapatid mo sa labasan, uyu, wala akong nakita. O kaya naman, ayoko dyan, iwasan natin. Di po ganun. Dapat po, pag nagkikita po yung kapatiran po ninyo, binabati po natin. Hindi lang naman po kayo magkapatiran dito sa church. Habang buhay po kayo magkapatiran kasi ang dugo ni Kristo na nananalaytay sa inyo. Kapatid nyo po yan sa Panginoon. Mahalin po natin. Pangalawa, mag-pray. Mag-pray po tayo. Pray for one another. Hindi po chismis. Meron po sa atin Di na nga po pinagpe-pray, pinagchichismisan pa. Chismis one another. Kung sino yung makita, yun ang pag-uusapan. Kristiyano, ganun. Dapat po, intercession. Hindi po, chismis session. Kaya po dapat, mga kapatid, kung wala rin naman po tayong ginagawa ng Wednesday, dumalo po tayo ng power night. At tayo magpanalanginan. Amen? Kapag kaya po ng time natin, pumunta po tayo dito every Wednesday tuwing 7:30 p.m. to 9 p.m. At tayo magpanalanginan, magpalakasan po tayo. Huwag po lang tayo magchismisan. At ang sabi po dito, mag-uplift. Hindi po mang-down ng kapatiran. Hindi po manira. Hindi pagpapatibay. Huwag po tayong gumaya po sa iba. Na meron pong iba, board of demons. Hindi na po board of deacons. Kasi po bakit? Pinag-uusapan po nila yung buhay ng iba, lalo na yung mga pastor po nila. Sinisipa po nila. Talaga si pastor, ganito. Oo nga, brother, dapat sipain na yun sa simbahan. Huwag! O kaya naman, hindi lang naman sa pastor kundi sa kapwa kapatiran. Alam mo yun si sister, nakita ko yun kagabi. Ay, oo, nakita ko nga din. Nakita mo? Oo. Kapatid, huwag pong ganun. Kung may nakikita po tayong kahinaan, tulungan po natin. Kaya nga po kapatiran Nakita nyo na nga po nangihina. Sisipain nyo pang ganun. Paano po yun makakabangon? Tulungan po natin. Huwag po natin pag-usapan. Tulungan po ninyo. And dapat po, bilang magkakapatid, magtanggulan po tayo. Hindi po manira. Ang magtanggol po ay hindi po yung sa TV si tanggol. Literal po na ipagtatanggol po nyo yung kapatid po ninyo. Hindi po kasiraan kundi protection. Lalo na po yung mga leaders. Huwag po natin silang siraan at i-chismis. Sabihin sa iba yung puna po natin sa kanila. Kasi po, kapag ginawa po natin yun, hindi po mabe-bless ang church po natin. Tandaan po natin, a loving church is a growing church. And lastly, mga kapatid, a one another lifestyle is a daily decision, not a Sunday event. Madali po kasing magmahal tuwing linggo. Di po ba? Lalong-lalo na kapag ang sarap ng gising mo, tas sakto lang yung init ng araw. Uy! Good mood! Pagpunta dito, brother, I love you! Kamusta, brother? Kamusta, sister? Pero, we have to remember na ang tunay na testing ng love ay hindi lamang sa linggo, kundi merong Lunes. Pagdating sa trabaho, kapag pressured, kaya mo pa kaya magmahal? Pag Martes naman, sa family, lalong-lalo na kapag merong misunderstanding, kaya mo pa rin kaya magmahal? Pagdating naman ng Miyerkules, eto na, ministry. Kapag merong conflict, kaya mo pa rin kaya magmahal? And Huwebes, stress at pagod sa problema. Nararamdaman mo na yung bigat Kaya mo pa rin kaya magmahal? And ito na yung pinaka-traffic na araw, pinaka-busy na araw, Friday. Pagod ka na at burnout ka na. Andiyan na lahat ng sermon ni boss.
Andiyan na lahat yung problema ng pamilya. Pagod at burnout. Tanong, kaya mo pa rin kaya magmahal? Love is not an event. It is a lifestyle. Kaya po naalala ko po yung Good Samaritan sa Luke chapter 10 verse 35 to 33 to 35. And babasahin ko po ito partly para po sa hindi pa po nakakaalam ng story po nila. Ang sabi po dito, but a Samaritan as he traveled came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Isipin po natin ito, mga kapatid. Yung Good Samaritan, hindi naman po niya kilala yung taong tinulungan niya. Wala nga po siyang kamalay-malay kung sino yun Tama po. Hindi niya nga po yung na-background check kasi bugbog nga po Wala pong assurance na babayaran din po siya kung pag tinulungan niya yun. And yet, tumulong pa rin po siya. Bakit po? Because love always acts. Hindi po siya nagtanong na deserving niya ba na tulungan? O kaya, ano namang mapapala ko dito pag tinulungan ko to? Baka mamaya, balikan pa ako dito. Baka mamaya interpret niya, o kaya nakawan ako. O kaya naman po, ba't ko naman ito tutulungan? Hindi ko naman ito responsibilidad. Responsibilidad ko ba yan? Hindi niya po tinanong yung mga ganong tanong. Walang tanong-tanong. Ang ginawa po niya, nung nakita niya na bugbog at bugbog sarado yung lalaki, agad po siyang kumilos. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi naghihintay ng dahilan. Agad itong kumikilos dahil yun po ang tama. Ayon po sa pag-aaral, mga kapatid, habits shape identity and repeated actions from character. Kung araw-araw, pinipili mong maging mabait, pinipili mong maging mabuti, mapagpatawad, or pinipili mo lagi maglingkod, darating po yung panahon na hindi mo na ito kailangan pilitin. Kasi magiging natural na po ito sa inyo. Naging routine na ng katawan po ninyo. Because when you love becomes your daily practice, it becomes who you are. Pero kapag hindi po natin pinapractice yung love, and chaos lagi yung pinapractice natin, magiging ganun din po kayo. So when love becomes our daily practice, mas maganda po yun. Kasi naging mapagmahal po kayo. And bilang mga Kristiyano po, ipamuhay po natin yung daily one another lifestyle. Sa paanong paraan? Magpakita po tayo ng kabutihan araw-araw. Kahit po maliit na kabutihan, malaking epekto po yun. Pagtatapon lang po ng basura, tapon po natin, malaking epekto po yun. Hindi naman po kailangan yung sobrang lalaki na kindness. Kahit simple lang po, kita ng Panginoon yun, and it will make a difference. Ano pa po ang pwede natin gawin? Magbigay po tayo ng encouragement. Kasi po may mga taong halos pong sumuko na Pero kapag binigyan po natin sila ng encouragement, pwede po kayong gamitin ng Panginoon sa kanilang buhay. Ano pa po? Maging sensitive po tayo sa pangangailangan ng iba. Hindi lahat ay kaya magsabi ng pinagdaraanan po nila. Kaya pag meron kayo napapansing malungkot, tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Mukha po ba malungkot yung katabi ninyo? Pakitanong nga kung may pinagdaraanan. Okay, mukhang napangiti naman. Ano po? So mabuti naman po, kung lahat po tayo dito ay blessed, at wala kang problema. Pero kung dumating man po yung punto mamaya, ay alam ko na kung bakit. Kung walang problema, mukhang may nakadate po lahat kagabi O kaya mukhang marami po dito nabigyan ng chocolate At mukhang meron po dito nabigyan din ng matamis na oo Kaya mukhang masaya po ang kanilang ngiti. Pero mga kapatid, kung sakali man na makakita kayo sa daan, o na parang nakahilalayo sa family po ninyo, sa friends po ninyo,
Kahit di kayo close, di naman kami close yan. Okay lang yun, malay mo, maging close kayo. Basta makitaan niyo po na parang kailangan po nila ng kausap. Lalo kung extrovert ka naman. Kausapin mo po. Baka mamaya makatulong ka sa buhay nila. Kaya po, piliin po natin maging blessing. Hindi po maging burden. Kahit saan. Sa bahay, sa trabaho, sa church, sa ministry, sa family, maging blessing po tayo. So don't wait for perfect moments to show love. Create a loving moments in ordinary days. Don't just attend church, mga kapatid. Be the church by living the one another lifestyle. Sabihin nga po natin, one another lifestyle. Let us all pray, mga kapatid. Lord God, Heavenly Father, salamat po sa paalala mo na ang tunay na pagiging alagad mo ay nakikita po sa pagmamahal po namin sa isa't isa. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na maipakita ang pagmamahal na nagmumula sa inyo, Panginoon. Hindi lamang tuwing Sunday, kundi araw-araw sa aming buhay. Nawa, Lord, gamitin mo ang bawat isa na naandito to spread the real love. Sapagkat ito pong mundong ito ay nababalutan po ng pag-ibig na hindi totoo, Lord God. And Lord, you are the author of love. Kaya Panginoon, gamitin mo kaming mga anak po ninyo upang yung love na yun, Panginoon, ay maibahagi namin sa mga taong naghahanap ng tunay na pag-ibig. Sa mga taong naghahanap na hindi pa nakakaranas ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Tulungan mo kami at gamitin mo kami. Bigyan mo kami ng pusong marunong magmahal, magpatawad, maglingkod, at magmalasakit. Katulad, Lord God, ng pagmamahal mo sa amin. Use us mightily, Panginoon, upang maging asin at ilaw kami sa mundong ito. At balang araw, Lord God, ang pag-ibig mo ang mangunguna sa mundong ito. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Amen. Mga kapatid, love one another. God bless po.